napapansin ko lang kasi kahit nung maliit pa si Darlene, parang malayo ang loob mo sa kanya. Tingin mo nga ang kakatawag sa akin na mami? Wala na ba akong ginawang tama sa mga mata niyo? Eh bakit? Buong buhay ko naman you never cared about me, ah. Bakit nga ba ganun? Parang hindi mo tuloy mahal yung bata. Ikaw ba may gawa niyan? Wala na nga dito si Jerome. Sinasabotahe mo pa? Ilang taon na ako nagpapaalila sa'yo. Pero ngayon, hindi na. Sama-sama na ako magtiis sa sama na ugali mo. Baka hindi niyo alam kung anong hawak ko laban sa inyo! Aida, please. Tutulungan kita kung tutulungan mo rin ako. Giselle, kaya nga ako nakipagkita sa'yo. Kailangan ko ng pera. 10 milyon. Kumukuha ka ba ng pera dito sa contingency fund natin? Kasi may mga unexplained withdrawals dito eh. Sino ba ang may access bukod sa ating dalawa? Si Giselle. There's no way na mailalabas ko yung pera na yun na hindi mahahalata ni Ziggy. Hindi ko talaga magagawa. Gawan mo ng paraan. You know, it's kind of romantic. Para kayong Romeo and Juliet, caught between warring families. You know, there's nothing romantic about that. Kasalanan naman ni Jerome eh. Pumunta pa kasi siya dito tapos inaway niya si Lola. You're right. I guess it means na wala na talaga siyang pakialam sa'yo. I mean, if he really cared, he wouldn't do anything to jeopardize the chances of you two getting back together. Pero inaway niya Lola mo eh. So, baka nga wala na talaga siyang balak na makipagbalikan sa'yo. Ano naman ngayon? Ayoko rin naman makipagbalikan sa kanya. Oh, really now? You know what? Kung ayaw makipagbalikan sa akin ni Jerome, pues, mas lalong ayoko makipagbalikan sa kanya. Jerome is not the only guy in the world. Ano ka ba? Kung tumatagal, lalong lumalala yata yung sitwasyon eh. Mas lumala pa ngayon dahil magkaaway na yung pamilya ko at saka pamilya ni Darlene. Huwag mo nga munang isipin yun. Chong, mag-focus ka muna dito sa restaurant natin. Sabi nga ng matatanda, magswerte sa love life, malas sa negosyo. Saan mo narinig yan? Tingnan mo nga oh. Walang katao-tao. Ako, malas na sa love life, malas pa sa negosyo. Saan ka pa? Pala, nagdadrama ka naman pala eh. Tigilan mo na yan. Chong, makakabangon tayo. We will survive! Ay na! Oo. Yan, Felix. Oo, Jerome. Ano na yung makinig ha? Ha? Ako yung may kaibigan kay Tere. May double booking now. Ayun nga lang, short notice. Mga yung event. Kaya ito natin. Ano kaya? Kaya? Oo! Ano? Oo! Ay, sa'yo tayo dito. Ay, kita nyo lang naman. Yes. Okay? Oo, sa'yo ka pa. Buhay na na! Okay, sino magluto? Anak, si Harry na bang pinalit mo bilang best friend kay Jerome? Hindi naman po sa ganun, Nay. Saka, bago lang kami magkakilala ni Harry eh. Kung sa bagay, iba pa rin yung matagal mo nang kilala. Kabisado mong ugali. Parang kami ni Rodora, kahit anong problema. Alam namin na nandyan kami para sa isa't isa. Sana nga alam pa rin niya yun, kahit na siya na si Giselle. Anak, bakit hindi mo kaya subukang maghanap ng best friend na babae para hindi ka masyadong nasasaktan? Sige po. Giselle, nasaan ang pera? What? Anong pera? May nawawalang pera sa contingency fund ng resort. Nasaan ang pera? Harry! May girlfriend ka na? Mama Josie. Bakit? Ang sama ay pagkwentuhan. Sobra naman itong mga to. Tita Josie, wala. Wala pa akong girlfriend. Nako! Wala! Saktong-sakto. Si Marilyn, wala yung boyfriend. Oh, di ba? Ba't di kayo mag-date? Josie! Pagpasensyahan mo na yan si Josie, ha? Ganyan talaga yan. Nagme-menopause na kasi. Naiinitan lang, menopause agad, nakakaloka. Mars, sinasabi ko lang naman, pwede silang mag-date bilang magkaibigan. Diba? Ito ako. Oo nga. Alam mo, sigurado ako mag-i-enjoy ako pag ikaw ang kasama ko. Huh? Oh! Ayun naman pala eh! O, edi ngayong gabi na. Dali. Kaya alam, may
may lakad ako ngayong gabi. Oh, tinan mo, may lakad siya, Mama Josie, kaya hindi pwede, di ba? Pero kung gusto mo naman, pwede ka sumama sa akin mamaya. Meron akong awarding ng mga press. Eh, yung ganong events, medyo boring, kaya sigurado ako hindi ako mag-work pa ikaw kasama ko. Kinikilig ako! Kinikilig ako! Pwede yan, pwede yan. Anong oras mo susunduin? Ay, naku! Sige na, sige na. Game na yan. Game na. Akin ba to? Wala ko alam sa sinasabi mo at wala akong kinuha pera doon sa contingency. Eh, paano may papaliwanag? May mawawalan pera na higit 1 milyon! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo, kapag may nalaman ako na may tinatago ka sa akin, makikita mo ha, madadamay ka dito. Mukhang nakakahalata na asawa mo. Ang hirap kasi pag maraming sikreto eh. Ano ba talaga ginagawa mo dito? Marami na nga akong problema. Huwag ka nang dumagdag. Narinig ko yung diskusyon nyo kanina tungkol sa pera ba yun? Alam mo, nagtataka lang ako eh. Nawawala yung pera. Ang problema, parang hindi ko nararamdaman. Bakit? Iba pa bang nakakaalam ng sikreto mo? Talaga, narinig mo? Una, hindi ka dapat nakikinig sa usapan na may usapan. At pangalawa, wala kang pakialam doon. Maraming salamat po, Marlene. Bye! Ingat! Bye, Ari! Balik ka! Mama Josie! Bakit mo naman ginawa yun? Napilitan tuloy yung tao na isama ako doon. Napilitan daw. Hindi mo narinig, di ba sabi niya, mas mag-e-enjoy siya sa awarding kung kasama ka niya. Kaya, ay, may date si Marilyn. Ano mo? Iyak ka na naman eh. Masasaktan na naman yung anak ko sa ginagawa mo eh. To! Ang laki-laki lang yan. Kaya mo na yan. At saka, dapat lang naglalalabas ka kaysa nagmumukha dito sa bahay, di ba? Di ba, Mars? Sa bagay, mukha namang mapagkakatiwalaan niyang hari na yan. At isa pa, Nay, hindi na po ako ulit masasaktan pa. Kasi... Yan na naman. Kaibigan ko lang po talaga si Harry, promise. Promise talaga. Oo, tignan natin ha, tignan natin. Parang ayoko rin po kasing magmahal ulit. Ayoko ma-heartbroken na naman ako. Ito? Alam mo, anak, hindi naman lahat ng umiibig na sasaktan. Pero kung ako sa'yo, ipahinga mo muna yung puso mo. Huwag mo na yung love-love na yan. Hindi, Mars. Narinig ko, kapag gusto mong malimutan yung dati mong mahal, eh, humanap ka ng bagong mahal. At si Harry na yan. Naku, Josie, kaya napapahamak yan sa mga paniniwala mong yan eh. Ito naman, napaka-seryoso. Halika na, aayusan kita para maganda ka. Oh, bye-bye! Papaganda ka, Ayan na, ano na naman gagawin mo sa mga anak ko? Maganda! Ipat ko lang to, oh. Puros kalandian na naman yan, Josie, ha? Dr. Reyes. Mr. Carbonell, may kailangan ka ba? Actually, wala naman. Napapansin ko lang na masyado niyata kayong malapit ng asawa ko. Sana wag mo na maisipin na may gusto ko kay Giselle. Wala ba? I'm happily married man, Mr. Carbonell. No offense, pero hindi tipo ni Giselle ang mga gusto kong babae. What do you mean? You don't find my wife beautiful? Sino ba naman ang hindi magagandahan sa asawa mo? She's very beautiful, indeed. Kaso nga lang, masyado siyang maraming sikreto.
Ayoko sa babae yung misteryosa. Excuse me. Bakit mo ginawa yun? Ha? Bakit mo inaway yung matanda? Dahil sa ginawa mo, binigyan mo sila ng dahilan para palayasin ka. Ginawa ko yon dahil pinagtanggol ko si Jerome, ang anak mo. Ang sa akin lang mas malaki yung gulong ginawa mo! Paano tayo ngayon? Ha? Wala kang trabaho. Ano, pareho tayong aasa doon sa restaurant ni Jerome na hindi naman kumikita? Huwag kang mag-alala, Romy. May makukuha naman akong pera eh. Sapat na yun para makapagsimula tayo ulit. Makukuha? Bakit? Magkano ba yung ipinagmamalaki mong makukuha mo? 10 milyon. 10 milyon? Nababaliw na ba sila para bigyan ka 10 milyon? Ha? Basta gagawin nila yon, lalo na si Giselle. Kung ayaw niyang ilabas kung pinaki-iingat-ingatan niyang sikreto. Sikreto? Ano yung sikreto ni Giselle? Ano bang problema? Si Aida. Oh, anong problema kay Aida? Alam niya yung sikreto ko noon pa. Tapos binablockmail niya ako. Nagawa sa'yo ni Aida yun? Tagal na niyang ginagawa yun sa akin. Kaya lang ngayon ang problema. Nalaman ni Siging tungkol dun sa perang binigay ko kay Aida. Paano yun? Kapag nalaman ni Siging tungkol sa sikreto ko. Si Aida, nagawa niya sa'yo yun? Akala ko pa naman mabait na tao yun. Perlita, anong gagawin ko? Kung sabihin mo na lang kaya yung totoo. Siguro pag sinabi mo yung totoo, baka mas okay dahil wala nang hawak sa'yo si Aida, di ba? Alam mo naman yung mga Carbonell. Alam mo naman ang ugali ng mga yun. Sa tingin mo ba matatanggapan nila ako kapag nalaman nila yung nakaraan ko? Malabo yun. Gusto mo kausapin ko si Aida? Magkaibigan naman kami nun eh. Wag! Huwag mo nang gawin yun. Lalo na lalaki yung gulo. Okay na ako nang alam ko nakakampi kita. Oo naman. Sa'yo naman talaga loyalty ko. Siyempre, best friend kita, di ba? Darlene, busy ka ba today? You wanna grab something to eat? Makulit ka rin, ano? Sabihin na natin, I am very determined. Talaga bang may gusto ka sa akin? Of course! Kaya nga ang tagal na kita nililigawan eh. Di ko nga alam kung ano nagustuhan mo kay Jerome na yun. Dapat kasi ako na ang sinagot mo. Tsaka, I'm going to prove to you that I'm the better man. Tsaka, tutulungan pa kita makalimutan yung loser na yun. Naniniwala ka talaga sa sarili mo na may pag-asa ka sa akin? Sa tingin mo ba, mas hihigitan mo si Jerome sa puso ko? Pwede ba, Ryan, gumising ka? Kahit kainin mo pa, lahat ng dahon dyan sa mga punong yan, hinding-hindi kita sasagutin. Sira ba ito? Ba't di umiinit? Ha? Gumagana yan, Brad. Uy, check mo, nakasaksak yun. Ayos na kaya yan? Po, Chef, hindi, ano eh. Alay, kanina po yun. Ay, Jerome, ano ka naman? Teka. Hindi tayo pwede bumalpak din eh, ha? Uy, ito, natin. hindi nagsaksak, Chef eh. Ay, paano? Tingnan mo, dali. Bagay pala sa'yo yan. Naku, huwag mo nga akong bulahin. Alam ko naman na kahit saan damukal na makeup yung ilagay ko sa pagmumukha ko, hindi ako gaganda. Gandito na lang. Hindi kita binubola. Nagsasabi ako ng totoo. Buti pa, pumatay ng pagkain bago pa tayo maunahin sa pila. Marlene,
Maureen, okay ka lang? Ha? Oo, okay lang ko. Siguro meron lang tayo kumain. Meron tayo kumain ng pagkain. Mag-rest lang muna ako. Marilyn? Go. Ano ba kayo dyan? Ayos kayo dyan? Chong. Andito si Marilyn. Saan? Oh, ito. Ay, doon na nawala. Kuha kayo doon ng mga pinggan pa doon. Nandito yung kanina. Sus, tama na ano eh. Hindi, ano ka ba? Kakita ko lang eh. Sige na, marami ng tao. Sorry. Bakit pa kasi sila nandito? Sila dami na mag-cater. Bakit sila Jerome pa? Ang gagawin ko? Relax. Kung uwi na lang kaya ako. Tama. Uuwi na lang ako. Sabi ko, Yari, uwi na kami. Si Marilyn? Sigurado nakita mo si Marilyn, ha? Oo naman. Nag-iisa lang may tsura sa mundo. Uy, asan siya? Ewan ko, ano yun? Dito na pumunta eh. Baka umalis. Baka yung pakita sa'yo, nahihiya. Ba't naman nahihiya? Chong naman, siyempre, alam niya na alam mo, na meron siyang gusto sa'yo. Kaya umiiwas yun at ayaw magpakita. Tapos alam niya na ikaw, walang kagusto-gusto sa kanya, samantalang siya, patay na patay sa'yo. Pero kung tutusin, kawawa si Marilyn, ha? Sakit kaya niya. Ziggy, parang napapansin ko, madalas ang pag-uwi ni Giselle ng late dito sa resort. Tama ka, Mama. Parang may tinatago to si Giselle. And I won't stop until I find out what it is. Get back to work! Marilyn! Hindi na ba tingin na yun? Bigla ka na umalis. Ano nangyari sa'yo? Kasi nag-CR lang ako. Nag-retouch lang ako. Tara, kain na tayo. Hindi na. Marilyn, okay ka lang ba dito? Kasi hindi ako kasapin ako tungkol sa trabaho. Sige, okay lang. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Ayos lang ako dito. Okay. Excuse me. Wow! Sarap naman ang kinakain. Sabi ko na nga pa, ikaw nakita ko eh. Hi, Nonoy! Gusto ka bang sabihin sa akin? Gusto mo ba akong kamustahin man lang? Ano pa naman? Kamusta ka? Eto, kami ni Jerome yung nag-cater sa event na to eh. Teka, ikaw anong ginagawa mo dito? Uy, saka sino yung kasama mo? Si Harry. Date ko si Harry. Date? May date ka? Bakit? Mahirap bang paniwalaan nun? Hindi, hindi naman. So, si Jerome, di ba may gusto ko sa kanya? Yun ba? Ano ka ba? Wala yun. Crush lang yun. Hindi naman seryoso yun eh. Saka isa pa, meron na akong maniligaw ngayon. Si Harry, kaya nakalimutan ko na yun. Nakapag-move on na ako. Matagal na panahon na. Saan ka nang galing? Ba't ngayon ka lang? Kinita ko lang yung kaibigan ko. Sino siya? Hindi mo siya kilala. Saan mo siya nakilala?
Teka nga, sandali. Ano to? 20 questions? Daming tanong? Bakit? Why are you so defensive? Hindi ko pa pwedeng tanungin ng asawa ko kung bakit ngayon lang siya umuwi, lalo na ganitong late? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tanong ko? May tinatago ka ba sa akin? Paano kasi? Para mo akong ipa-firing squad kung makatanong ka. Alam mo, Ziggy, pagod ako. Gusto ko magpahinga. Nonay, di ba parang may gagawin ka pa? Ako? Oo, di ba may gagawin ka pa? Sige. Hari! Teka lang. Hari. Ikaw pala yung bagong ni Hari, medyo kasi, tara na. Okay ka lang? Medyo sumakit bigla yung ulo ko eh. Medyo nahihilo ako. Tara na. Hilo? Oo, Sumakit? mauna na kami Next time na lang Ay, sorry, Mari! Ay! Ow! Ano? Aray! Kumusta na kaya siya? Nabalian kaya si Nonoy? Eh, bakit mo nga kasi tinakbuhan si Nonoy? Eh, kasi po ayokong mabuking na eh. Anong mabuking? Ano nga yun? Eh, kasi sinabi ko po sa kanya na date ko si Harry. Oh, ano ngayon? Date mo naman talaga. Yun naman, peke yun. Ano ba? Tsaka sinabi ko din ho na nililigaw siya sa akin. Eh, bakit ka nagsinungaling? Alam mo namang mali yung nagsisinungaling at ayaw na ayaw ko yung nagsisinungaling, di ba? Eh, alam ko naman po yun eh. Pero kasi ayoko naman na isipin nila na may gusto pa rin ako kay Jerome. Ayoko nang palagi nila akong kakaawaan. Eh, pero anak... Mars, ano ba? Chill lang. Little white lie lang yan. Hindi problema. Eh, malay mo, ligawan yan talaga ni Harry. Eh, hindi na yan sinungaling. Ikaw, yung mga nalalaman mo, kaya ganyan yung bata eh. Ewan ko sa'yo. Ano naman tayo paulit-ulit na naman. Magkaiba nga yung relasyon ko kay Marilyn at Darlene. Sa ngayon, mas mukhang may chance pa nga na magkaayos kami ni Marilyn kaysa magkabalikan kami ni Darlene. There's no point in pretending kung hindi naman alam ni Jerome na may bagong boyfriend ka na. He'll find out soon enough. Napansin mo ba yung lalaking kasama ni Marilyn kagabi? Liligaw daw sa kanya yun. I love you too. Ba't yung itsura mo? Porkit hindi na ikaw yung gusto, ganon? Gusto ko lang malaman mo na napakaswerte mo at nagkaroon ka ng girlfriend na katulad ni Marilyn. Si Marilyn, girlfriend ko? Bakit? Hindi ba yun yung totoo? You better find out. Baka hindi mo alam, harap-harapan ka na palang niloloko ng asawa mo. Si Haida kasi nagnanak. Nahuli ko kasi siya na fina-forge niya yung pirma ko para makakuha ng pera. Sumama ka sa amin. Idinimanda ka ni Siggy Carbonell. Si Nanay Idol, nasa kulungan. Kinabukasan